Bago natin mapakinggan si Brother Eli Soriano, please like and share. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli. Alam niyo na po ang aking topic na kasalukuyang tinatalakay. Kaya ngayon marami na namang mga banta sa amin at marami nagmumura sa telepono tuwing Lunes. Lahat po ng telepono namin puno, maraming nagmumura. Masasakit hong mura. Pero sabi ko nga, wala naman tayong masamang intensyon. Kung tinatalakay natin ang iba't ibang paniniwala, ito'y pagsang-ayon sa sinasabi ng Biblia na subukin ang bawat espiritu. 4:1 ng unang Juan. Hindi lang yon, sinabi rin sa unang Tesalonica 5:21, subukin ninyong lahat ng bagay, ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang anyo ng masama. Sinabi rin sa 7:27 ng Ecclesiastes na inihahambing ang isang bagay sa iba upang masumpungan ng kadahilanan o ang katotohanan. Kaya hindi natin maiiwasan na libutin at pag-aralan ng iba't ibang denominasyon ng pananampalataya sa ating bansa para makatiyak tayo if we are a Catholic and if we are planning to remain a Catholic until our death or for all the rest of our lives, siguro it's fair only to remain as a Catholic after you have examined the doctrines of Catholicism kung ito nga ang karapat-dapat mong panatilihan. Kung Iglesia ni Cristo, o Mormons, o Muslim, o Saksi ni Jehovah. Kagaya po ngayong meron po tayong mga bisitang Saksi ni Jehovah, mga Iglesia ni Cristo, marami po ngayon. At saka yung mga Katoliko, mga born again, siguro it's only fair na manatili tayo after we have examined our faith. Kung hindi naman natin nasuri ating pananampalataya, basta doon na lang tayo nagising. Nagising ka Muslim, nagising ka Iglesia ni Cristo o Katoliko. Sabi mo, kung saan ka nagising, doon ka na lang, lalabas, you are not knowledgeable of your faith. Kasi nagising ka lang doon Para bang captive of your faith. Hindi ka nabigyan ng free choice o free hand in choosing your religion or your belief. Hindi po fair yun para sa ating kaluluwa. And in order to be fair sa ating kaluluwa at sa ating sarili, let's give our religion a second glance, a second touch, a second thinking. Tingnan natin kung talagang dapat kayong manatiling Katoliko o Iglesia ni Cristo. Ngayon po, kasalukuyan ng ating tinatalakay, ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Ilagay na lang po nating INC Manalo. Ito po ay gaya na pinaglingkod ko sa inyo noong nakaraang panahon. Ito po ay itinayo ni Ginoong Manalo and Company. Ito hindi nila pwedeng pasubalian. Ito'y nasa kanilang rehistro sa ating Bureau of Commerce at sa Securities and Exchange Commission. Los fundadores de esta sociedad religiosa son señores Felix Manalo, etc., etc., etc. Yan nandun sa Bureau of Commerce. Nung Englishin yan, the founders of this society are the following: Felix Manalo, etc., etc., etc. Sumagot po sila sa ating pinag-aralan noong nakaraang Lunes. Sinagot po ito halos isang linggo sa kanilang broadcast sa radyo. Ayaw lang nila sagutin sa TV dahil mabibigyan tayo ng exposure pagka sa TV. Ang sagot nila, yun daw pong itinayo ni Ginoong Manalo. Hindi Iglesia ni Cristo. Hindi Iglesia sa kanyang totoong kabuuan. Ang itinayo raw ni Ginoong Manalo ay ang lokal sa Pilipinas. Meron ho tayong pruweba rito. Yung sagot nila sa radyo, sasagutin natin ngayon sa TV at ipakikita natin hindi tayo nag-iimbento. Dito po sa isang issue ng pasugo. Ito po ay pasugong issue noong January-February 1990. Sa pahina 24, ito po ang ating mababasa. Ang nagtatag ng tunay na Iglesia ni Cristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng Iglesia na umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo. Ayon. Ito po ang paliwanag ng kanilang pasugo. Hindi raw, ang nagtatag daw ng tunay na Iglesia ni Cristo
si Kristo, si Jesus. Which claim we do not dispute. Hindi natin tinututulan na ang nagtatag ng tunay na iglesia walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus sa kapangyarihan ng Ama. Pero ang tinututulan natin ay itong kanilang aligasyon sa susunod na sentence sa paragraph 3 of page 24 of the Pasugo, January-February 1990 issue. Ang sabi rito, ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Therefore, ang ibig nilang sabihin dito, hindi ako nagkakatha, ito'y nabasa natin. Halimbawa, ito po ang tunay na iglesia ni Kristo. Ito raw ang itinatag na ni Kristo. Ito ang tunay. Hindi raw ito ang itinayo ni Felix Manalo. Yun ang narinig nyo, no? Ang itinayo raw ni Ginoong Manalo ay lokal na umanib o sumangkap o kumuha ng kaugnayan doon sa tunay na iglesia ni Kristo. Yan ang sabi. Uulitin ko para huwag kayong makonfuse. Ang nagtatag ng tunay na iglesia ni Kristo ay ang ating Panginoong Jesus. Ang itinatag ni kapatid na Felix Y. Manalo ay ang mga lokal ng iglesia na umanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Ayon. Sa mga tuwi, the founder of the true church is Christ according to them. And the founder o tagapagtatag ng mga local churches sa Pilipinas na umanib doon ay si Ginoong Felix Manalo. Tatanungin natin ang kanila ring pasugo. Totoo ba ito na sinasabi nila ng February 1990? Ano po ba ang iglesyang natatag sa Pilipinas? Ito ba may kaugnayan o umanib ba ito talaga doon sa tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesus? Babasa po tayo ng isang sipi ng pasugo at ito'y Mayo 1974. Ito po ang ating mababasa sa paragraph 2 ng pasugo ng issue ng Mayo 1974. Sapagkat ang iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula ng Diyos. Si Kristo o ni Kristo at mga apostol. Kaya ito'y tunay na iglesia ni Kristo. Uulitin ko, baka hindi nyo nakuha ang logic ng ibig kong sabihin. Sabi nila, ang tunay na iglesia ni Kristo raw ang nagtatag si Kristo. Ang itinatag daw ni Ginoong Manalo yung mga lokal na umanib doon sa tunay na iglesia ni Kristo. Ayun ang sabi nila. Yun sinabi nila noong 1990. Babalik lang ho tayo noong 1974, more or less mga 16 years ago. Ito ang claim ng pasugo. Sapagkat ang iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula ng Diyos ni Kristo at mga apostol. Kaya ito'y tunay na iglesia ni Kristo. Dito ako kaanib at dito namin inaakit ang mga tao na pumasok sapagkat ito ang sinabi ni Kristo na kanyang ibang tupa na hindi kasama sa unang kulungan. Hindi na maaaring aniban ang unang iglesia ni Kristo sapagkat wala na yaon. Dito na sa iglesia ni Kristo sa kasalukuyang panahon kayo umanib. Kung ito po hindi totoo, mayaman ang iglesia ni Kristo. Nakahanda akong pakulong kung hindi ho totoo ito. Pwede akong idemanda ng editor ng pasugo if I am putting them into ridicule or I am criticizing them without any strong basis sapagkat yan po'y paninirang puri lalabas. Pero palagay ko, itong dalawang ito na sumulat, palagay ko hindi sila hindi sila, baka nakakalimot na sila o baka matanda na kaya si Karamos kaya ganon. Before sabi nila ang nagtatag daw ng iglesia ni Kristo tunay si Kristo.
Yun daw itinatag ni Ginoong Manalo sa Pilipinas, mga lokal. At yun daw ang umanib doon sa tunay. Ngayon, lumalabas, ito pa lang nasa Pilipinas, ang lumitaw sa Pilipinas ay tunay. At dito raw siya kaanib, sabi nitong sumulat na ipapasugo. At hindi na raw maaaring aniban yung unang iglesia ni Kristo sapagkat yun daw ay wala na. Uulitin ko. Sapagkat ang iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula ng Diyos, ni Kristo at mga apostol. Kaya ito'y tunay na iglesia ni Kristo. Dito ako kaanib at dito namin inaakit ang mga tao na pumasok. Saan nila pinapapasok? Hindi doon sa natatag nung una, pinapapasok nila dito. Kaya dito, pronombre demonstratibo, dito sa iglesyang naririto sa ating present na panahon. Dito ako kaanib at dito namin inaakit ang mga tao na pumasok. Nakita nyo? Tayo pala, inaakit nila, doon pumasok sa kanila. Na ang sentral ay nasa diliman. Diyan tayo pinaanib. Tapos, sapagkat ito ang sinabi ni Kristo na kanyang ibang tupa na hindi kasama sa unang kulungan. Hindi na maaaring aniban ang unang iglesia ni Kristo sapagkat wala na yaon. Dito na sa iglesia ni Kristo sa kasalukuyang panahon kayo umanib. Ayan, yan ang sabi nila. Wala pa akong comment, binabasa ko pa lang ang pasugo nila. Ngayon, babasahin ko naman yung bigay ni Maning kanina. Ito'y pasugo, isyo ng Mayo-Hunyo 1982. Ang sumulat ay si Nonato na isang ministro o tagasulat ng pasugo sa Iglesia ni Cristo. Sa paragraph 3, ang pagpasok kay Kristo, gaya ng maliwanag na itinuro ni Apostol Pablo, ay sa pamamagitan ng pagsangkap o pag-anib sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo na dapat aniban ng tao ay ang iglesia. Dapat bang umanib sa iglesia? Sa katawan ni Kristo, dapat daw. Yun daw ang paraan ng kaligtasan. Ayun ang paraan ng kaligtasan. Para maligtas ka, aanib ka doon sa katawan ni Kristo na siyang iglesia ni Kristo. Sabi nila. Sabi naman nitong isa, wala na raw yung iglesia ni Kristo una. Wala na kayong kaligtasan. Dahil para pala maligtas, umanib ka sa katawan ni Kristo, wala na yung una. Yung una ang tunay, sabi nyo kanina. Ang nagtatag ng tunay si Kristo. Itong itinatag ni Manalo, lokal lang naman ito O di hindi ito ang dapat aniban. Yan ang dapat yung maintindihan. Ako nag-iisip kayo, mga kababayan. Ngayon, meron pa ako susunod na babasahin. Ang lalong mabigat na dahilan kung bakit kailangang ang tao ay umanib sa iglesia ni Kristo ay kalooban ito ng Diyos na pinatutunayan ng Biblia sa Efeso 1:9 hanggang 10. Ayon. Kaya pala lalong dapat umanib ang tao sa iglesia ni Kristo kasi ito raw ay kalooban ng Diyos. Kaya talagang dapat palang umanib sa iglesia, kalooban pala ng Diyos yan Kaya lang, ang aaniban mo, yung tunay na iglesia, si Kristo nagtayo. Dito ngayon dalawa lumalabas na tunay, mga kababayan. Malilito na kayo. Bakit? Ang sabi nila dito sa isang pasugo, ang tunay na iglesia ni Kristo, yung itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At yung itinayo naman ni Manalo, lokal lang. Sabi din sa isang pasugo, yung daw itinayo ni Manalong lumitaw din sa Pilipinas, yung daw ay ang tunay na iglesia na dapat animan. Kaya magulo Alam nyo kung bakit magulo? Mamaya, ito ang sasabihin nila, dito dapat umanib. Dahil ito tinayo ni Kristo. Yung kote, ito naman ay tinayo ni Manalo. Umanib daw ito ron. Ngayon, sabi naman niya, hindi naman daw pwede nang aniban itong naunang iglesia dahil ito raw ay wala na. Kaya ang dapat aniban naman na ito. Which is which? Ayan. Alin ang totoo? Alin ho ang totoo? Sa Biblia tayo sasangguni, mga kababayan, ganito ang ating mababasa.
dito sa isang talata ng Efeso. Sa Kapitulo 3 at versikulo 6, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana. Ayon. Gentiles are fellow heirs. Ang mga hintil ay mga tagapagmana. At mga kasangkap ng katawan. At mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano po ang nasa Biblia? Tayong mga hintil. Tayo po Gentiles Tayo ang wika fellow heirs, mga tagapagmana tayo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. May mana tayo sa Diyos. Kaya niya tayong pamanahan. Hindi tayo maubusan ng mana. Gentiles are fellow heirs. Partakers in the promise in Christ. Mga tagapagmana sa pangakong na kay Kristo Jesus. Paano? Mga kasangkap ng katawan. Para tayo makasama sa pangako, magmana tayo, kailangan sumangkap tayo sa tinatawag na katawan. Yun hong salitang pagsangkap, mga kababayan, yun ay kasinonimo ng salitang pag-anib. Para sumangkap, dapat kang umanib. At ang aaniban ay ang katawan. Ayon. Para ang hintil ay maging tagapagmana, ayon sa Biblia, sasangkap tayo sa katawan. Alamin natin sa Biblia, ano ang kahulugan ng katawan. Pakinggan nyo sa Kolosas, ang kahulugan ng katawan ay ganito, sa 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin ho ang katawan? Yun ho ang iglesia, sabi ni San Pablo. Ang mga hintil, sasangkap sa katawan. Na yung katawan na yung iglesia na ang panguloy si Kristo. Di maliwanag ngayon. Alin ang sasangkapan natin? Yung katawan. Alin yung katawang sasangkapan natin? Yung pinangunguluhan ni Kristo. Alin ba yung pinangunguluhan ni Kristo? Pakinggan nyo. Sa Efeso pa rin, 1:21-22. Ganito naman ang ating mababasa. Na sa katas... Saka iba-ibabawa ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi naman sa darating. Tuloy. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Alin po yung katawan? Yun na iglesia. Ano si Kristo ron? Siya pinagkaloobang maging pangulo. The head of the body. Which is the church. Yun nga po ay ang ating Panginoon Kristo. Kung si Kristo ngayon ang pangulo ng katawan na siyang iglesia, aling iglesia ang pinangunguluhan ni Kristo? Ito bang nasa Pilipinas o yung natatag sa Jerusalem? Sumagot po kayo, mga kapatid. Aling iglesia ang pinangunguluhan ni Kristo? Yung nasa Pilipinas o yung natatag sa Jerusalem? Ayan, tama-tama po ang sagot nyo. Pakinggan nyo kung sino yung pinangunguluhan ni Kristo na siyang tinatawag sa Biblia na iglesia. Sa unang Korinto 12:28, ganito naman po ang nakasulat na pahayag. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Alin ho yung iglesia na pinamumunuan ni Kristo na nasa Biblia? Ang Diyos ang wika ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol. Alin ho ang sangkap ng tinatawag na tunay na iglesia? Alin ho, mga kababayan? Ang unang-una, mga apostol. Tatandaan nyo ho, sino ho ang unang-una? Apostol. Ikalaway, mga propeta. Ikatloy, mga guro. Saka, mga himala. Saka, mga kaloob na pagpapagaling. At saka, Mga pagtulong. pagtulong. At
at saka iba't ibang mga wika. Ayon. Yan ho ang iglesia, sinasabi sa Biblia. Yan ho ang pinanguluhan ni Kristo. Yung organisasyon, ang unang-unang mga natawag ay mga apostol, mga propeta, guro, himala, pagpapagaling, etc. Yan ang pinanguluhan ni Kristo. Kailan ho natan? Yan ho inatatag ng unang siglo, AD, Anno Domini. Doon po sa Jerusalem, nag-umpisa ang pagkatatag ng samahang ito. Anong katunayan, mga kababayan, na yung nasa Biblia na pinanguluhan ni Kristo, natatag nga talaga sa Jerusalem. Pakinggan nyo sa 8:1 ng gawa ng mga apostol, ganito po ang ating mababasa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Ano nangyari? At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ayan. Yung po palang iglesyang sinabi sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia, yun po pala yung natayo nga eh. Bakit? Nung matayo ito, inusig ito. There was a great persecution. Nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesyang natayo sa Jerusalem. At ang lahat ng wika nung kaanib sa iglesia, nangalat, napunta ng Judea, napunta ng Samaria, maliban na sa mga apostol. Sa makatid, ito yung talagang iglesia dahil andun yung mga apostol eh. Nangalat ang mga miyembro, maliban na lang sa mga apostol, hindi na alis sa Jerusalem. Uulitin ho natin ang talata. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Kaya natitiyak na po natin, natayo na nga iglesia na. Kaya nga natayo na, inusig na eh. Pinersecute na ng mga Hudyo eh. Nung mga kalaban ng Panginoong Hesus, nagkalat-kalat tuloy. Napunta lang Judea, napunta na Samaria. Ang mga apostol lang ang naiwan sa Jerusalem. Yan ho ang tunay na nasa Bibliang iglesia. May apostol, may propeta na nasa Jerusalem. Ngayon, kailangan ho bang magtayo pa ng iba na ang panggagalingan naman eh hindi ang Jerusalem? Baka naman may chance na magtayo rito sa Pilipinas na totoo pa rin. O kaya sa Amerika, na totoo pa rin. O baka naman pwedeng magtayo tayo sa Roma naman manggagaling na totoo pa rin. Huwag ko kayong mapipikon. Alam ko may tinatamaan ako. Dahil may iglesia sa Roma nag-umpisa. May iglesia sa Amerika nag-umpisa. May iglesia sa Pilipinas nag-umpisa. May iglesia po. Yung tunay nag-umpisa sa Jerusalem. Ngayon, ang tanong, pumapayag ba ang Diyos mag-umpisa uli ito sa ibang lugar? Ano ang kalooban ng Diyos tungkol sa iglesyang nasa Jerusalem? Pakinggan nyo sa 24 ng Lucas, ganito ang ating mababasa sa versikulo 47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan ho manggagaling ang pangangaral ng kaligtasan? Magmula sa Jerusalem. Kung Katoliko po kayo at nagbabasa kayo ng pasyon pag mahal na araw, saan ho manggagaling? Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Saan ho mag-uumpisa pangangaral?
Hindi ho sa Pilipinas. Hindi ho sa Roma. Lalong hindi sa Amerika. Kasi ang takda ng Diyos mag-uumpisa sa Jerusalem, ipangangaral sa mga bansa. Yun po ba'y pinatototohanan ng Biblia? Baka naman nagkamali lang si San Lucas, humanap tayo ng iba pa. Pakinggan nyo sa Gawa 1:2,8. Ganito ating mababasa. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Ano utos? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Saan pa? At sa buong Judea. Saan pa? At Samaria. Saan pa? At hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hanggang sa Pilipinas pala'y tatagos yun. Hanggang sa Pilipinas pala'y tatagos yun. Wala naman ka nabasa ng Pilipinas, Soriano Ulitin mo natin may Pilipinas. Pakinggan niya. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Huli na po ba ang hangganan ng Pilipinas? Hindi pa. Kasama ho ba Pilipinas o hindi? Saan ho manggagaling yung kaligtasan pupunta sa Pilipinas? Hindi ho sa Roma, tandaan nyo yan, hindi nyo na pwedeng talikuran yan, nasa Biblia yan. Magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at aralan ng magaling. Saan ho manggagaling yung aral na magaling? Ang taong nagugupiling ng sasalay di mahimbing. Ang sino man aling tao. Kasama Pilipino ron, ano? Kasama ba o hindi? Sino ba talintao Aral at binyagan ninyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo siya kong magiging katoto. Ayan ang sabi ng Pasyong Katoliko. Sport lang ako, kayo magagalit. Pasyong Katoliko naman yung gawa ni Padre Mariano Pilapil. Yun Saan mo manggagaling? Sa Jerusalem. Alin ho ang iglesia totoo? Yung galing sa Jerusalem. Saan ho aanib ang tao? Sa iglesyang galing sa Jerusalem. Ano ho ang sabi ng pasugo? Uulitin ko. Sapagkat ang iglesia ni Kristo na lumitaw sa Pilipinas ay katuparan ng mga hula ng Diyos ni Kristo at mga apostol, kaya't ito'y tunay na iglesia ni Kristo. Dito ako kaanib at dito namin inaakit ang mga tao na pumasok sapagkat ito ang sinasabi ni Kristo na kanyang ibantupa na hindi kasama sa unang kulungan. Hindi na maaaring aniban ang unang iglesia ni Kristo sapagkat wala na yaon. Tama ho ba itong aral na ito ng iglesia ni Kristo ni Manalo? O mali? Malaki pa sa kapilya nila ang pagkakamali ng paaral na ito. Bakit? Paano mo sasabihin ngayon yan? Tunay pala yung nalumitaw sa Pilipinas. Tunay din yung galing sa Jerusalem. Ilan ho ang tunay? Sabi mo, hindi dapat umanib doon sa nasa Jerusalem Dahil wala na yun Therefore, you need to establish another. And the establishment of another tunay will make the tunay two tunays. Tama o hindi?
Pumapayag ho ba ang Diyos na magkaroon ng dalawang tunay na iglesia? Pakinggan nyo sa Efeso 4:4. Ganito ang ating mababasa. May isang katawan. Ilan ho? Isa lang. O kung paano pinipilit nyo, isang Diyos. Kaya tao si Kristo. Yun ang konklusyon nila. Kasi isa naman Diyos, kaya si Kristo'y tao. Kung sabihin ko ngayon, iisa lang ang tunay na katawan o iglesia, di lalabas, mali kayo, peki kayong nasa diliman, peke o hindi? Peke. Bakit? Isa lang naman ang talagang tunay na katawan Pakinggan nyo, basahin natin. May isang katawan. At isang espiritu. Ilan ho ang espiritu? Isa, tuloy. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Ayan, tuloy. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayo, isa naman talaga yung balangkas ng katotohanan. Isa lang yun. Isa lang yung espiritu. Yung espiritong pumatnubay kay David, yun din ang espiritong pumatnubay kay Abraham, yun din ang espiritong pumatnubay sa Israel, yun din ang pumatnubay sa mga Kristiyano noong unang siglo, at yun din ang papatnubay na espiritu sa panahong ito. May isa lang espiritu. Sabaga, may isa lang katawan, at ang katawan na tinatawag ng Biblia ay ang iglesia. Kung isa lang ang katawan, isa lang ang iglesia. Pagkatunay yung nasa Jerusalem na itinayo ni Kristo, at tunay pa rin yung lumitaw sa Pilipinas na itinayo naman ni Manalo, ilan na ho ang tunay? Dalawa na, hindi na pwede. Therefore, ang isa rito, must be hindi tunay. Hindi tunay yung isa rito. At alam ko na kung alin ang hindi tunay. Alam ko na. At siguro alam nyo na rin ang hindi tunay. Alin ang hindi tunay? Yung hindi itinayo ni Kristo. Ang tunay na iglesia, si Kristo nagtayo. Yung itinayo ni Manalo, therefore, by conclusion, hindi yun ang tunay na iglesia. Yan ang dapat nyong maintindihan. Kaso, itinatanggi nila yan. Ngayon, kaya naman nila sinasabing tunay ang iglesia ni Kristo. Let us give them the benefit of the doubt. Ano ho? Bakit nila sinasabi tunay yan? Kasi raw, yan daw ang katuparan ng hula ng Diyos. Hula ni Kristo. At hula ng mga apostol. Na alin daw yung hula na yan? Yan more particularly, yung 7:2, 3 ng Apokalipsis. Ano? Na mayroong isang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw na di umano'y si Ginoong Manalo, at ang panahon ng kanyang pag-akyat ay 1914. Kaya raw nag-umpisa ang Iglesia ni Kristo noong 1914. Gusto ko pong i-enlighten kayo tungkol sa tunay na umpisa ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas. So that we can distinguish one from the other. That which was established by Christ in Jerusalem, and the one established or founded by Mr. Manalo in the Philippines, para magkaroon tayo ho ng tawag doon, yung comparison. Mangit. Ilagay ho natin INC Manalo. 19 kailan ho? Hindi ko muna lalagay. Spurious yung 1940 na yan. Tapos tanggapin natin yung iglesia sa Jerusalem na na-establish more or less mga 30 AD. More or less. Hindi po tayo kasi yung ating kalendaryo ngayon hindi masyado eksakto yan. Kaya gumagamit ako ng salitang more or less. Natatag sa Jerusalem 30 AD. Who is the founder of the church in Jerusalem? Sino ang kasangkapan ng Diyos na nagtayo noon? Tanggapin na natin ang Kristo. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Through Jesus Christ. Ayan, siya nagtayo. Dito sa Pilipinas, sino ang nagtayo? Si Ginoong Felix Manalo. Ayan. Kailan ho natatag ang iglesia ng nasa Biblia? Yun ho ay natatag more or less 30 AD.
Ang founding time niyan is 30 to 33 AD more or less. Ano ho? Ngayon, ito nasa Pilipinas, kailan daw ho ito natatag? Ayon ho sa popular na paniniwala ninyo at ng lahat ng mga tao, ito'y natatag noong 1914. 1914. Pero let us put a big question mark in the date 1914. Bakit? Meron mo kasi akong ebidensyang hawak-hawak na naniniwala akong sinunog na ng marami ang ibang kopya nito at baka ako na lang ang may original copy nito. Ito po ang sinasabi. Andiyan ba yung original? Akin na. Pakita natin for them to see the original. Ako na lang po siguro may original nito. Ito po ginupit ko. Pinadala ko sa Hong Kong. Mga 1980s para i-test kung ito'y talagang it conforms with the age written in this document. Luckily naman na-confirm ko na ito'y talagang it is as old as its face date. Ito nakasulat. Iglesia ni Cristo, Maynila, Disyembre 1918. Kailan ho ito? December 1918. Ano ho ang pamagat ng pampletong ito? Alituntunin at paanyaya sa gaganaping pagdiriwang sa ika-25 ng Disyembre, Pasko pa ng Katoliko, no? Nang taong ito, ukol sa pagpapasalamat sa ika-5 taon ng Iglesia ni Cristo sa Kapuluang Pilipinas. Ilan na po silang taon noong 1918? Remember that this pamphlet is dated December 1918. Noon hong December 1918, 5 taon na sila sa Pilipinas. Therefore, kung noong December 1918, 5 taon na sila, lumalabas ho na sila po ay nag-umpisa ng 1913. Tama ho ba o hindi? 13. Tanungin natin ang pasugo. Talaga bang 1913 sila nag-umpisa? Pakinggan nyo ang 75th year anniversary issue ng pasugo ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo. Hindi ko na ho dinadala yung mga original kung minsan. O baka itumawaglit ha. Pakitago mo. Mag-ingat ka paglabas, ano? Eto. Pakinggan nyo sa 75th year issue ng pasugo ng Iglesia ni Cristo. Noon pong 1989, they are already 75 years, ang sabi ganito sa kanilang pasugo. Punta Santa Ana, Manila. Ito pa page 109. The barrio of Punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan rivers. In this place, Brother Felix Y. Manalo began fulfilling the prophecies of God about his last messenger who will emerge in the far east at the time called ends of the earth. He first introduced the church to the workers of the Atlantic Gulf and Pacific Company, AGNP. The first fruits of his preachings were baptized at the Pasig River in the late 1913. Kailan ho ang naging pangunahing bautismo ng unang bunga ng pangangaral ni Ginoong Manalo? Ulitin ko. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1913. Kailan ho nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo sa Pilipinas? Nag-umpisang bumotismo ng unang-unang mga kaanib sa punta? 1913. Tama ho ba yung papel na ipinakita ko o hindi? Tama, 1913. Ngayon, bakit daw ang Iglesia ni Cristo ay tunay na iglesia? Kasi raw, ang paglitaw daw nito, nakasabay ng pagsiklab ng unang digma ang pandaigdig ng 1914.
Ang sabi nila, kaya raw, yun ay totoo. Kasi kaalinsabay daw nung paglitaw ng digmaan, nung pagsiklab ng digmaan, ng paglitaw ni Ginoong Manalo. At ang binabasa nila ay ang Apokalipsis. Pakinggan nyo, sa 7 ng Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. At na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. palagay na ho natin ito yung lupa. Gagawin ho natin kudrado muna. Taking for granted. Para kasi mahirap lagyan kasi ng ano kung hindi kudrado no. Baka naman tayo puntusan. Alam nyo, mapamuntos si Kabularan Bilugin na nga natin. Bilog ba? Pasensya na kayo, hindi kasi ako artist Eto, merong 4 na anghel, 4 angels, standing at the 4 corners of the earth. Ang ibig nilang sabihin earth, ito nga mismo. Ang pakahulugan nila, ito'y buong globo. At sundan na natin yung kanilang pakahulugan. Nag-globo nga ang tinutukoy, the globe or the earth. May 4 na anghel na nakatayo sa 4 na Sulok ng sulok. Wala naman yata sulok pagkabilog Mahirap lagyan ng sulok yan, bilog Sabihan nyo, kaya ko lang ginagawa ito. Para maintindihan yung buong buo, malawak na paglalakbay ito, mga kababayan. Samahan nyo ko, huwag kayong hinto. May 4 na anghel nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Lagyan na natin ng direksyon. Pagpalagay na natin ito ang norte, este, weste, sur. Ayan. Pagpalagay na natin. Yan ay mga direksyon. Dahil yun ang paliwanag nila. Ano ho ang nangyari sumunod? Tuloy ho natin. At pagkatapos nito'y nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ano ho ang ginagawa ng 4 na anghel? Meron silang pinipigil na hangin. Pagpalagay nyo na ito yung hangin, ano ba itsura ng hangin? Maalala kayo dyan. Meron silang pinipigil na hangin para wag umihip ang hangin sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. Pagka ibig sabihin pinipigil, doon sa tiempong pinipigil, nakakaihip ba o hindi? Hindi. Tatandaan niyo yung sagot niyo. Huwag niyong kakalimutan. Halimbawa, nagwawala, pinipigil ko. Habang napipigil ko, hindi siya makakapagwala. Di ba? Pinipigil ko Yung 4 na anghel, may pinipigil, 4 na hangin. Tatandaan niyo, pinipigil 4 na hangin. Ilan hong hangin ang pinipigil? 4. Tandaan nyo, hindi isa lang, 4 hong hangin. Kaya nga, 4 na anghel ang may hawak at may pigil dahil 4 na hangin yung pinipigil na hangin. O ngayon, doon sa tiyempong pinipigil ng 4 na anghel yung hangin, meron uling nakita si Juan sa vision. Ito na nga si Ginoong Manalo, sabi nila. Tuloy po natin ang At nakita ko ang ibang anghel. Merong ibang anghel. Ito'y ibang anghel. Bakit iba? Dahil iba ba ng kalagayan? No! Kaya iba, bukod sa 4 yun. Nakakita ako na ibang anghel na, anong ginagawa? Na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Aba, kumbaga sa hagdanan umaakyat ito mula sa sikatan ng araw. Yung anghel na yon na nakita niya iba, umakyat mula sa sikatan ng araw. Ano yung anghel na yon? Tuloy mo natin ang description. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. Nung umaakyat siya, taglay niya na yung tatak o hindi pa? Taglay na. Taglay niya ang tatak ng Diyos na buhay nung umaakyat siya. Tuloy. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ito palang anghel na ito. Sumigaw ang wika ito ng tinig na malakas. Paano ba itsura ng tinig, ha?
Nasaan ba yung anghel? Eto, palagay mo, ito isang anghel ha, malakas. Sumigaw ka siya ng malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkaloob ang maipahamak ang lupa at ang dagat. Ano ang sinabi ng tinig niya doon sa 4 na anghel? Tuloy natin. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kaya naman pala sumisigaw ito, meron siyang utos na ipinapatupad. May poder ito eh. Meron siyang poder doon sa 4 na anghel. Huwag ninyong ipahamak ang lupa. Malakas. Hindi man lang siya nakikiusap na nagre-request, "Hoy, please." Wala nun. Malakas, authoritative ang boses niya. Huwag ninyong ipahamak ang lupa o ang dagat o alinmang punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa mga kapatid, itong anghel sa sikatan ng araw saka itong 4 na anghel, pare-pareho sila ng Diyos. Kaya, ating Diyos. At nagkakaintindihan sila sapagkat naririnig siya ng 4. Granting. Eto na ngayon. Sabi ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, yun daw 4 na anghel. Yun daw ang Big Four. Big Four. Yan. Big Four. At yun naman daw, isang anghel sa sikatan ng araw, yun daw si Felix Manalo. Ang tanong, kung i-apply na natin, ang paglitaw daw ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay 1914, kasabay ng siklab ng digmaan. Ang tanong ko sa inyo, ng andigmaan ba'y sumiklab 1914 o hindi? Sino po nakakaalam pa ng history hanggang ngayon? 1914. Sumiklab ang digmaan, nagpirmahan na magkakadigma. 1914. Kailan nag-umpisang magdadaldal si Ginoong Manalo't magsisigaw? 1913. Napatunayan natin. Sa kakatwid, sigaw na siya ng sigaw, wala pa yung Big Four. Bakit? Mag-uumpisa digmaan, 1914. Mabubuo ang Big Four, 1919. 1914, wala pa pong Big Four eh. If you know your history well, lalo na yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo nagtuturo sa kolehiyo, dapat magkaroon kayo ng sense of delicadeza. Ano yung tinatawag kong sense of delicadeza? Ibig ko ba sabihin, wala kayong delicadeza? Hindi. Magkaroon kayo ng delikadesa sa inyong profesyon. Na kayo mga profesor, ang mga Iglesia ni Cristo nagtuturo sa mga kolehiyo. Dapat nyong alam na noong 1914, wala pang Big Four. Hindi pa buo ang Big Four. Hindi pa. Nabuo ang Big Four finally in the 1918s and the 1919s. Yun lang nabuo ang Big Four. Pero, totoong sumiklab ang digmaan 1914. Lalabas kung application ito. Sa Biblia, ang naunang nakita ni Juan, uulitin ko, 7:1. Pansinin niyo mga kababayan, huwag kayo magagalit sa akin. Mga kaibigan Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga abogado, mga doktor, huwag kayo magagalit kay Soriano. Minumura ako sa telepono. Naman, Soriano! Wag ho. Magkakalahi tayo. Ba't naman tayo mag-aawa? Hindi naman ako labang kay Mr. Manalo. Wala akong anumang masamang loob kay Mr. Manalo. Ang totoo nga, hanga ako kay Mr. Manalo. Kay Mr. Felix at saka kay Mr. Iranio. Hanga ako sa kanila bilang mga tao. They were leaders in their right. Pero, dalawang klase leader. Payag ko kayo? Oo, hindi naman lahat ng leader leader na sa Diyos. Meron din leader ang kasamaan. Otherwise, hindi sasama ang mundo kung walang leader yan, di ba? Ngayon, wala akong laban sa kanila at I do not mean to harm anybody in the Iglesia ni Cristo. Pinag-aaralan lang natin yung doktrina nila in conformity with biblical instructions na we must have to prove all things and to hold fast to what is fine. 5:21 of 1 Thessalonians. Ano po ang sabi sa
Apokalipsis? 7.1, ulitin ho natin. Tingnan niyo, ito lang ang programang inuulit ng sitas eh. Para to instill in your minds what is written in the Bible and what is not what is coming from out of my mouth. Kailangan yung nasa Biblia, ang matandaan ninyo. Ano nasa Biblia? At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel. Alin ho ang unang nakita ni Juan? May 4 na anghel. Yun ang unang nakita. Ang gawa-gawa ng 4 na anghel ay Na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. na Na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. ayun, 4 na, pinipigil na nung 4 na exist, may hangin eh. Pinipigil na eh. Nung 4 na anghel. Ando na ba yung 4 na anghel na wala pa? Nandun na. Ano sumunod na eksena? Upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong Ano kahoy. sumunod na eksena? At nakita ko ang ibang anghel. Di supposedly Mr. Manalo, nakita niya pagkatapos niyang makita yung 4. Ayun. Na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Noon umaakyat. Pangalawang nakita niya yung umaakyat na anghel. Pero nakita niya na nauna yung 4. Sa tunay na pangyayari, sino ang nauna? Sa 4 na anghel, pinipigil na 4 na anghel. Tapos, sasakalang dumating yung anghel na sumisigaw doon sa 4. Sa nangyari sa Pilipinas, sino ang nauna? Si Manalo o yung 4? Nauna si Manalo, sigaw lang ng sigaw, 1913 pa. Kaya nga nung 1913, nag-bautismo na eh. Ha? Kasi sabi nila, ang pagsigaw daw, pangangaral ng Ebanghelyo eh. Eh, 1913 pa yung nagsisisigaw na. Eh, wala pang sisigawan. Therefore, it is not fit. Hindi tama. By application, it cannot be proven true. Ang aligasyon ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Sa tunay na pangyayari, nauna yung 4. Nakaposisyon na nga yung 4 eh. At yung anghel na sa sikatan ng araw, nun lang umakyat. Saan nangyari sa Iglesia ni Cristo? Sa World War, sa First World War, nauna si Mr. Manalo, nagsisisigaw, wala pa siyang sisigawan. At nung mabuo yung sisigawan niya, hindi 1913, kundi sa pagitan ng 1918 at 1919. Noon lang nabuo ang tinatawag na Big Four. Yung tinatawag na 4 na malalaki nang magpulong ang mga bansa sa isang tratado ng kasunduang pangkapayapaan. Ayun. Ngayon, dito makikita nyo mga kapatid, hindi tama sa aplikasyon. Ganun ba ang Diyos kung humula sa Biblia? Tanungin natin ang Biblia. Ang Diyos ba kung humula, pumapaltos kahit 1 segundo lang? Hindi mo na ako babasa ng Biblia. Ano palagay nyo? Ang Diyos ba pumapaltos kahit 1 segundo? Tingnan ninyo ang Diyos. Kung gumawa ng kanyang gawain, sa 6:2 ng 2 Korinto, ganito po gumawa ang Diyos ng kanyang gawain. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Paano kung gumawa ang Diyos? Sa panahong ukol, pinakinggan kita. Halimbawa, mababangga yung sasakyan mo. Eh, alam nyo naman yung banggaan ngayon sa mga superhighway. Sa isang kisap mata. Tumawag ka, makita, mababaho. Diyos ko po, mababangga kami, iligtas mo kami. Mahuhuli ba ang Diyos na 1 minuto? Pag nahuli siya, wasak ang bungo. Kaya sabi ng Diyos, kung mag-execute siya ng kanyang paggawa, sa panahong ukol, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ganun ang Diyos. Hindi nagmimi. Kasi sa Diyos, bagaman siya eternity, siya eternal, wala siyang hangganan, wala siyang bahagi ng panahon para sa Kanya, pero mahalaga sa Kanya ang isang kisap mata. Kaya sabi ng Diyos, kung mag-execute siya ng kanyang paggawa, sa panahong ukol, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ganun ang Diyos. Hindi nagmimi. Kasi sa Diyos, bagaman siya eternity, siya eternal, wala siyang hangganan, wala siyang bahagi ng panahon para sa Kanya, pero mahalaga sa Kanya ang isang kisap mata.
Naniniwala kayong mahalaga sa Diyos ang isang kisap mata? Pakinggan nyo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51, ganito ating mababasa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Kita nyo, yung isang dakilang bagay ng Diyos, yung pagbabago sa maliligtas, mula sa pagiging bulag, gagawin ka ng hindi bulag, mula sa pagiging lumpoy, irireforma ka ng Diyos pag maliligtas ka, babaguhin ka. Magaganap yun sa isang sandali, sa isang isap mata. At the twinkling of an eye, in the last trumpet, in the last sound of the trumpet, mangyayari yun. Kaya para sa Diyos, mahalaga yung isang minuto eh. Dito sa hulang ito, supposedly si Master Manalo at the Big Four ang kinatuparat dito sa Pilipinas natupad. Lumalabas, nahuhuli ang Diyos dito ng ano? More or less 5 taon. Yung Diyos nila, hindi yung Diyos ng Biblia. Kaya, iisa lang ho ang ibig sabihin nito. Hindi ho kay Mr. Manalo natupad ang 7:2:3 ng Apokalipsis. Hindi. Bakit? Wala sa sequence ng pangyayari ang kiniklaim nilang naganap sa kanila. Bilang katunayan ng bagay na ito, inanyayahan ko kayo sa susunod. Aalamin po natin ang pangyayaring naganap sa 7:2:3 ng Apokalipsis, kung ito nga ay si Ginoong Manalo na nagsasabing siya raw ay isang, ang sabi nila siya raw ay anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw. Titignan ho natin kung si Mr. Manalo ay anghel na umakyat sa sikatan ng araw, bumababa o lumalakad o gumagapang. Anong klaseng anghel si Mr. Manalo ayon sa Biblia at mga pasugo? At kung idinuktong at mga pasugo, kasi pag binasa ko pasugo, makakatanggi pa ba sila? Sabi ko nga sa inyo eh. Samahan nyo lang ako, pag pinag-aralan natin yung Mormons, maitatanggi ba ng Mormons na yung kanilang founder ay 48 asawa? Pag binasa natin sa libro nila, na talagang 48, libro nyo yan eh. Anong gagawin mo? Di ngat-ngatin mo kung ayaw mong tanggapin. Ano ba gagawin mo? Di ba ngat-ngatin mo? O harapan mo kaming niloloko? Niloloko mo ba kami ng harapan? Hindi naman ako papayag. Hanggang may Suryanong naririto sa Pilipinas, hindi ako papayag na ang kababayan ko'y lokohin. Ayan ang dapat nating makita. Ng harapan. Maitututol nyo ba ito? Na nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo, not coinciding with the outbreak of World War I. The Church of Christ in the Philippines is started the year 1913. It doesn't coincide with the outbreak of World War I, which is July 27, 1914. Hindi. Ito ang sabi ng pasugo at nung pampletong original na ipinakita ko sa inyo na ang Iglesia ni Cristo ay nag-umpisa 1913, hindi 1914. Pagpalagay na rin 1914, nagtatama ba yung pangyayari nung 1914 sa pagsigaw ng anghel at dun sa sinisigaw ang 4 na anghel? Nagtatama-tama ba yan? Ayon sa history, ayon sa Biblia, at ayon sa pasugo? Okay, samahan niyo ako sa ating paglalakbay sa relihiyon sa susunod pang ating Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.